Edwards, gustong pagbayaran ni LeBron ang hindi piliin ng Wolves. James, gagawa ng history sa 4 na teams na sasalihan. At Sixers, may unang galaw na matapos mapapirma si LeBron. Nagdesisyon na si LeBron James at sasali na siya sa Philadelphia Sixers. Bumubuo na naman siya ng isa pang napakalakas na team na puno ng mahuhusay na players upang makipaglaban para sa kampyonato. Siyempre, hindi ito kasing tila tiyak na kampyonato gaya ng napanalunan niya noong 2012 kasama ang Miami Heat. Gayunpaman, mukhang isa ang Sixers sa pinakamalalakas na team na may kakayahang makipagsabayan sa pinakamahusay. Sa desisyong ito, hindi pinili ni LeBron ang maraming teams, kabilang ang dati niyang mga team na Cleveland Cavaliers at Miami Heat. Gayunpaman, lumalabas na may isang team na todo ang pagsisikap na kumbinsihin siya at iyon ay ang Minnesota Timberwolves. Dahil dito, mas lalo pang naging determinado si Anthony Edwards na makipagkumpetensya. Isa ang Timberwolves sa mga teams na pinagpipilian umano ni LeBron bago siya nagpasya. Sa kasamaang palad para sa kanila, pinili ng 4-time Finals MVP ang team na sa tingin niya ay may pinakamagandang tsansang manalo ng kampyonato. Ang pangyayaring ito ay dapat magsilbing motibasyon sa mga koponang hindi niya pinili, kabilang ang Timberwolves. Sa katunayan, tila ganoon na nga ang nangyayari kay Edwards dahil malinaw na niyang ipinahayag ang kanyang layunin. At kabilang dito ang pagtalo kay James sa mga posibleng paghaharap nila sa regular season at maging sa NBA Finals. Gusto sana ni Edwards na sumali si LeBron sa Timberwolves, ngunit nang maging malinaw na hindi iyon mangyayari, sinabi rin niyang gusto niyang talunin si James. Ipinapakita nito ang kanyang pananaw. Nais niyang makasama ang mahuhusay na player, ngunit kung hindi sila sasama sa kanya, magiging kalaban niya ang mga ito. Sa isang pag-uusap nila ni LeBron, sinabi ni Edwards na kung hindi agad magdedesisyon si James, puputulin niya ang ulo nito. Napatawa si LeBron at tinanong si Ant kung ano ang mangyayari kung ibang team ang piliin niya. Hindi nag-atubili si Edwards at sinabing ayos lang iyon dahil nangangahulugan lamang iyon na maaari niyang putulin ang ulo ni James sa loob ng court kapag nagharap silang dalawa sa laban. Ayon kay John Krawczynski ng The Athletic tungkol sa naging reaksyon ni Edwards sa desisyon ni James, magiging kapanapanabik ang 2026-2027 NBA season dahil inaasahang magiging malakas ang roster ng Timberwolves. Sa kamakailang pagdating ni LaMelo Ball sa team, nakuha na ni Edwards ang backcourt partner na matagal na niyang hinihintay. Napakataas ng potensyal ng Minnesota at maaaring ito na ang maging susi upang tuluyan nilang malampasan ang hadlang ng Western Conference Finals at makalaban para sa kampyonato. Sa kabilang banda, sa loob ng 23 years niyang paglalaro sa NBA, si LeBron James ay nagtala at sumira ng napakaraming makasaysayang record. Nakatanggap siya ng iba't ibang parangal bilang pinakabatang nakagawa ng ilang tagumpay at kalaunan ay bilang pinakamatandang nakagawa rin ng mga ito. Isa itong napakalaking patunay ng kanyang kahangahangang tibay, mahabang career at pambihirang talento. Ngayong papasok na siya sa kanyang ika-24th season, humarap si James sa panibagong hamon, ang paglalaro para sa Philadelphia Sixers. Malaking pagsubok ito para sa kanya dahil ang layunin niya ay maipanalo ang kampyonato para sa Philly, isang team na hindi pa muling nagiging kampyon mula noong 1983, isang taon bago pa siya isinilang. Bilang isa sa mga pinakadakilang player sa kasaysayan ng liga, si LeBron ay isang pambihirang atleta. Lagi siyang nakakahanap ng paraan upang magkaroon ng malaking ambag sa tagumpay ng kanyang team at nagawa niya ito sa bawat teams na kanyang nilaruan. Nanalo siya ng 2 kampyonato kasama ang Miami Heat, isa kasama ang Cleveland Cavaliers at isa pa kasama ang Los Angeles Lakers. 4 lamang na players sa kasaysayan ng NBA ang nanalo ng kampyonato kasama ang 3 magkakaibang teams, sina Robert Horry, John Salley, LeBron James at ang dati niyang kakampi na si Danny Green. Sa kanyang paglipat sa Philadelphia, handa na namang gumawa ng kasaysayan si James. Kung mananalo siya ng kampyonato kasama ang Sixers, siya ang magiging kauna-unahang player sa kasaysayan ng NBA na mananalo ng kampyonato sa 4 na magkakaibang teams. Sa teorya, maaaring maswerte ang isang role player at mapabilang sa 4 na kampyon na team, ngunit iba si James. Siya ang pangunahing superstar sa 3 niyang former teams at maaari niya itong maulit sa Philadelphia. Walang duda na ibang klase na ang legacy na hinahabol ni LeBron.
Ang layunin niya ngayon ay maging nag-iisang player sa kasaysayan ng NBA na manalo ng kampyonato sa 4 na magkakaibang teams. At para bang naglalaro na lang siya sa hiniram na oras, parang bonus na lang ang bawat season na nilalaro niya ngayon, sabi ni Shams Charania ng ESPN sa The Stephen A. Smith Show. Sa napakahabang panahon, si James ay naging bahagi ng usapan kung sino ang tunay na greatest of all time sa basketball. Ang isa pang pangalang laging kasama sa debating ito ay ang alamat na si Michael Jordan. Kung magagawa ni LeBron na manalo ng kampyonato kasama ang Sixers, magkakaroon na naman siya ng isa pang matibay na argumento upang patunayan na siya ang tunay na GOAT ng basketball. Samantala, patuloy pa ring pinag-uusapan ng mga fans ng Philadelphia ang pagdagdag kina Jaylen Brown at James, ngunit mukhang hindi pa rito nagtatapos ang kanilang mga hakbang sa off-season. Kamakailan ay inanunsyo ng Sixers na iwini-waive nila ang guard na si Dalen Terry. Dahil dito, bumaba sa 14 players ang kanilang roster na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong pirmahan si Kentavious Caldwell-Pope. Ngunit posible kayang may isa pa silang malaking hakbang na pinaplano? Ngayong umalis na si James, hindi na niya makakalaro ang kanyang anak na si Bronny, maliban na lamang kung magkasundo ang Sixers at Lakers sa isang trade. Ayon sa mga ulat, bukas ang Lakers na panatilihin si Bronny at handa lamang nila itong ipamigay kapalit ng mahahalagang asset. Sa kabutihang palad para sa Philadelphia, napakaliit lamang ng isinuko nilang kapalit upang makuha si Brown at wala silang isinukong asset para maidagdag si LeBron. Ibig sabihin marami pa rin silang natitirang asset na maari nilang gamitin upang subukang makuha si Bronny mula sa Lakers. Gayunpaman, may iba pang mga bagay na dapat isaalang-alang. Kapag napirmahan nila si KCP, magkakaroon sila ng 15 players na nasa regular contract bukod pa sa 2 player nasa two-way contracts. Dahil dito, kakailanganin nilang i-waive ang isang player o i-trade ang isa kapalit ni Bronny. Isa pang konsiderasyon ay ang pagiging hard cap ng Sixers sa first apron, kung saan mayroon na lamang silang humigit kumulang 2.1 million na natitirang espasyo sa salary cap. Kung itutuloy nila ang trade para kay Bronny, maaaring kailanganin nilang isama sa trade ang former second round pick na si Johnny Broome, pati ang isa o maaaring 2 second round draft picks kung magiging mahigpit ang Lakers sa kanilang hinihinging kapalit. Kung iyon ang kinakailangan upang mapanatiling masaya si LeBron, maaaring sulit naman ito para sa Sixers. Posible ring bahagi na ito ng kanilang kasunduan ng pagpirma sa kanya. Ang punto ay, maaaring muling mapagsama ng Sixers sina LeBron at Bronny sa susunod na season kung papayag ang Lakers na i-trade siya. Bagamat malamang na hindi gaanong makakalaro si Bronny sa susunod na season, matagal nang ginagamit ng ilang team ang pagdaragdag ng mga kapamilya ng kanilang mga stars bilang paraan upang mapanatiling masaya ang kanilang mga pangunahing players. Maaaring ito rin ang maging estratehiya ng Sixers